Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, naniniwala naman ang kapatid ng napaslang na broadcaster na si Percy Lapid na posibleng kasama sa 160 na person of interest ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa na kapag na-review ng Philippine National Police ang 600 postings ni Lapid ay kasama rito ang pangalan ni Duterte. Pero nais lamang daw ng kanilang pamilya malaman kung sino ang 160 na persons of interest at kung kasama dito si dating Pangulong Duterte. Pero bukas naman daw ang pamilyang mabasa sa anumang mga posibilidad. Binigyang diin naman itong hindi niya sinasabing persons of interest si Duterte. Pero ayon naman kay Southern Police District Director Police Brigadier General John Kirby Croft, hindi raw kasali si Duterte sa mga persons of interest sa kaso. Para naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang pagkakasama ng dating Pangulo sa persons of interest ay masyado raw malayo sa isyo at isa masyado ng politikal ang ganitong usapin. Ibinunyag ngayon ng sinasabing middleman na nag-facilitate sa planong pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid na nasaktan umano itong suspendidong si Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa mga naging komentaryo laban sa kanya. Ito ba itong ipinaabot ni Cristito Villamor Palanya kay Joel Escorial na umaming gunman sa krimen. Partikular daw na nasaktan si Bantag sa mga komentaryo ni Lapid sa bahay at mga sasakyan ni Bantag. Kahapon nang narawagan na po si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kay dating Bucor Director itong si Bantag at Deputy Security Officer Ricardo Zulueta na mag-participate o mag-cooperate ang mga ito sa isinisagawang preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay sa mga isinampang reklamo laban sa kanila. Hinamon pa ng kalihim si Bantag na kung talagang wala siyang kasalanan, humarap siya at sabihin ang lahat ng kanyang saloobin sa investigating prosecutor sa pamamagitan ng paghahain ng kanyang kontrasalaysay. Sinabi pa ng kalihim na hindi na nangangailangan ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kina Bantag at Zulueta dahil ang mga government officials naman ang mga sospek. Subalit iniutos naman ng kalihim ang pagrepaso na itong pagproseso ng kagawaran ng katarungan, itong paghain ng precautionary hold departure order sa korte laban pa rin sa mga sospek. Nilinaw ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla na hindi na kailangan mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa suspendidong Bureau of Corrections o Bucor Chief na si Gerald Bantag. Gayon din kay Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta dahil sila ay mga opisyal ng pamahalaan. Pero maghahain ng DOJ ng hold departure order para mapigilan na makalabas ng bansa sina Bantag at Zulueta. Actually, there's no need because they're public officials. They cannot leave the country without any travel authority. Ang mas mahalaga lang talaga dito, we will be already filing a whole departure order. I already instructed the staff. Hinamon ng kalihim si Bantag na harapin ang kaso at makipagtulungan sa investigasyon kung talagang wala itong anumang tinatago. Tiniyak ng DOJ na walang bias na gagawin sa pag-iimbestiga sa kaso. Participate in the preliminary investigation. Kung wala ka tinatago, put your money where your mouth is. Kung meron ka talagang deniability, sabihin mo sa amin. Ilabas mo, gawin mo affidavit. Gumawa ka na sworn statement mo. Ang dalawa ay kinasuhan ng NBI at PNP noong Lunes ng 2 counts ng murder bilang mastermind sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at sa middleman na si June Villamor. Bakit may mga kababayan tayo ay ang sinisisi na ay si Pangulong Marcos? Okay? Tungkol sa mga nangyari dyan po sa Muntinlupa, New Bilibid Prison. Okay? Eh sa kabila ng lahat na ang Pangulo ay nag-utos lang na magkaroon ng investigasyon at ayusin ang problema. Yan po ang trabaho ng punong ehekutibo. Mag-utos sa mga tauhan niya para mag-imbestiga at panatilihin na ang mga batas, rule of law ay umiiral. Yan po yung ginawa ng Pangulo. Pero dahil nga ho sa pagkakarilib at ngayon ay naging akusado na si General Bantag, bakit ang Pangulo ang sinisisi? Meron po kasing nangyaring crime. At yan po talaga ang trabaho ng gobyerno. Pag may nangyari, mag-iimbestiga at kung sino ang mga ituturo o sino ang maaaring
may kinalaman, pananagutin sa ating mga batas. Yung pag-relieve kay Bantag bilang Director General, SOP yan kapag merong investigasyon, kahit sa opisina ng gobyerno, para inyong malaman, kahit saan, pagka merong under investigation, kailangan nire-relieve muna yung pinaka-head o kaya voluntaring nag-relieve yan para bigyan daan ang mga otoridad ng maayos na investigasyon para hindi pagdudahan na ma-impluensyahan or mang-impluensya sa ongoing investigation. Ang ganda nga po ng ginawa eh. So dahil dun sa pag-relieve, hindi naman ibig sabihin nirelieve siya po yung akusado eh. Nire-relieve siya para nga po maging maayos ang investigasyon. Ay ang problema, nung magkaroon po ng investigasyon at base sa mga testigo at iba pa, abay lumalabas siya ang itinuturo. Kaya po, yun ang proseso. Walang kasalanan dyan ng Pangulo. At dapat lang pag mayroong nirelieve, mayroong papalit kasi hindi naman pwede na walang mag-ooperate dyan sa New Bilibid Prison. Kaya dapat intindihin ng ating mga mamamayan ang rule of law. Kung ano ang trabaho ng Pangulo, ano ang trabaho ng mga kinaukulan sa pamahalaan. Pagka po sa umpisa pa lang, naging bias na yung ating mga kababayan sa kung sinong kakampiyan o hindi, hindi ho magiging maganda yun. After all, pagka batas ang pinairal, court lang ang magde-decide. Pag umabot sa korte, ang korte lang ho ang magsasabi kung sino ang guilty at not guilty. Dapat hintayin natin yun. Sa ngayon, may karapatan kayong maniwala o hindi sa mga nangyari, pero yung paninisi sa pamahalaan parang hindi naman ho tama. Mas sisihin ninyo siguro ang gobyerno kapag walang ginawang aksyon. Gumawa naman po sila eh. Huwag kayo magagalit sa akin. Nag-imbestiga at yun talaga ang proseso. Mas mahirap pang mag-file ng kaso kung walang investigasyon. Abay, anong klase naman yun? So, sana maintindihan niya ng mga mamamayan. Hindi po ako spokesman ng Malacanang. Sinasabi ko lang dito, yung karapatan at obligasyon ng isang Pangulo, ginawa niya. At hindi naman niya pinangunahan. Kaya nga nag-utos ng investigasyon at tinutukan araw-araw ang investigasyon ginawa ng mga otoridad. Kaya nga, para sa akin, maganda yung ginawa ng Pangulo. Hindi siya nakaalam, pinaubaya sa mga investigador kung anong resulta, sige, dalhin niyo sa korte. Ay, di ba yun po ang tamang proseso? Kaysa sa manghimasok, makaalam ng Pangulo, mas delikado yun. Para sa akin, okay, magagalit, ang Pangulo nagtrabaho lang. Hindi siya nakaalam. Pinagtiwala niya sa NBI, Justice Department, DILG, at Philippine National Police. Okay po, ano inyong masasabi dyan? Pwede po kayo mag-comment, react sa bagay na ito. Okay, pangalawa na ating pag-usapan, related pa rin dito, kasi nga po, 95% lang na sinasabi ng DOJ na si Bantag ang sinasabing mastermind, General Bantag. Pero, bakit mayroon pang 5%? Kaya ngayon ang tanong, at saka yung panawagan ng pamilyang mabasa, bakit hindi 100%? Kung mayroong 5%, sino yung 5%? Kaya nga nagtatanong, dalawa ba? O sino ba talaga ang tunay na mastermind? Si Bantag ba ay ginamit lang, inutusan lang, ibig sabihin may mastermind pang iba? Yun po yung talagang inaabangan natin. Although sinasabi ng Department of Justice, hindi pa naman tapos ang investigasyon. Ongoing ang investigation habang yung nakapile ang kaso. Ganun man ho talaga ang proseso. Hindi naman ibig sabihin na ipile yung kaso tapos na investigasyon. May mga follow-up investigation dyan. Kung sino yung 5% pa, kung yung talaga ang mastermind, dapat yung makilala yung kung sino. Sa ngayon, wala namang pinangalanan. Kanya-kanyang speculation at interpretation lang. Or tama, yan pong speculation, delikado yan. Pagdating po sa korte o pagdating sa ganitong mga usapin, hindi pwede ang speculation. Kailangan dokumentado, kailangan dokumento, testigo, sinumpang salaysay, magpapatunay, hindi speculation. Okay, itong channel pong ito hindi mag-i-speculate sa ganyan. Alam natin ang galaw. Ang mahalaga dito, may magpapatunay, may magtuturo, at may sinumpang salaysay. Kasi yung sinumpang salaysay ng kahit na sino magsasabi, yun ang pagbabasihan sa korte. At doon kalilitisin. Doon ka tatanungin kung totoo o hindi ang iyong mga sinabi sa sinumpaang salaysay. Yun po yun. Pero yung mga verbal interpretation lang ng iba sa labas ng investigation, na wala po yan. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Maniwala tayo sa mga otoridad na siyang may hawak ng kaso. Pag nakarating sa korte, maniwala tayo sa korte. Rule of law, yan po ang mahalaga. Itong lahat ng akusado, 13 yan. Lahat yan inosente pa. Lahat yan ay walang pakinalaman, hindi pa napapatunayan. Sila ay akusado pa lang. May karapatan sila, ilaban ng kailang sarili. Kaya nga pagdating sa korte, dokumento, laban sa dokumento, abogado, laban sa abogado. Ganun po ang mangyayari dyan. Huwag nating husgahan lahat. Okay?
Ang mahalaga ay katarungan, may ipagkaloob sa pamilya ng biktima at sa lahat ng sangkot dito. Pati yung mga suspect, kung hindi naman talaga sila may kinalaman, mabigyan din sila ng katarungan. Kaya nga korte ang magbibigay niyan. Ng hustisya sa lahat. Biktima, akusado. Pag yung akusado hindi na patunayan, mabibigyan sila ng hustisya dahil masisira ang kailang pangalan. Kaya nga sa ngayon mas maganda harapin. Kaya nga ang panawagan ng pamahalaan ay harapin itong mga akusado ang batas at rule of law. Huwag taguan dahil pag tinaguan ito, mas magiging masama. Maaaring madagdagan pa ang bagong kaso kung hindi sila haharap sa paglilitis. Di ba? Hindi ko naman sinasabing yun ang plano. Pero kung yun ang plano na, hindi maganda yun. Harapin nyo, meron naman kayong abogado, meron kayong karapatan, so may didepensa nyo ang inyong sarili sa ganyan sensitibong mga usapin. Hindi kasi pwedeng solusyon ang pagtaguan, ang rule of law. Hindi pwedeng solusyon ang pagtaguan ang mga ibinibintang. Kailangan ay harapin at pagka nagkaroon ng paglilitis, idepensa mo ang iyong sarili.